Walang choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, pare! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast. Na daily upload. Sino bang babangga sa amin na daily upload yan? Kaya mo ba? 3PM gang! Rainbow Gang, 3PM Gang. Legit, tag niyo yung podcast nyo dito kung papalag ba sila ng daily. Magsunugan tayo ng boses. ng boses, lakas, pucha. Alam Nakapagod! Alam nyo, tol, itong podcast, gusto ko siya maging parang Itbulaga. Alam mo yun, nag-run ng 40 years, di ba? Na 2 hours a day nilang ginagawa. O 1 hour. Kasi with commercials. So kung ganun ko siya gusto makita, parang everyday kang kasama ng mga tao. No. Ano yun? Talagang hanap-hanapin ka na eh. Kaya, pero may double edge nga rin yan kasi nga katulad nung nangyari nga ngayon na dahil nasanay sila dun sa may nakasanayan na sila pag may nabago, reklamo, ganyan. But that's the cycle of doing this stuff. But yun, kailangan lang natin tanggapin yun at ni-expect na rin naman natin yun. Yeah. Wala ka naman magagawa eh. Saka sa Itbulaga rin, pre, marami rin mga nabago doon. Hindi naman yun yung first batch eh. Oo, pre. First batch nila, sila Connie Reyes eh. Wala na, di ba? Dami pa. Ay, sa Sigera, baby pa. Wala na rin. Diba? Dami mga napapalitan. Hindi ko naman kilalang iba ron eh. Madami, di ba? Basta ang pinaka-OG lang talaga na masaya na talagang tumatak yung sila. Yun nga, Tito Vic and Joey, si Jose, tsaka si Wally talaga. Bold ni Wally. Ang Bold ni Wally. Gusto ipasok yun eh. Kaya inala ko. Huli ko dapat siya eh. Kaso na So, isa daw, General Lasoy Army. Ingatan mo pera mo to. Ingatan mo yan. Ingatan mo yan, pare. Joshon Point, pare, sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy ng may class, available yung mga perfumes natin sa TikTok shop. Sa lahat ng social media, pero iniimbitahan kita na pumunta ka sa YouTube channel ko kasi meron ako dong daily upload. Daily upload ako pero hindi pa rin yun yung papalag sa Anti-Support. Tangin na kinlaro ha. Di bumangga, pre. Di bumangga. Alay daw, alay. Respect. Alay daw. Kaya ako lagi sinasabi na ingatan nyo pera nyo. Para sa akin kasi pare, kahit anong angas mo, kung butas bulsa mo, wala eh. Fake yun. Saan manggagaling yun? Confidence mo. I mean, fake. Napag-usapan ko na rin natin dati to eh, na ang confidence na-fake talaga. But may hangganan yun. Pero yung lalaking may pera talaga, as in merong matibay na source of income, may multiple source of income, yung confidence mo parang hindi mo ma-fake yun. Correct. And totoo yun. Paano ka magiging, sasabihin nila, kaya naman namin maging masaya without money? Kaya mo maging masaya without money? Totoo ba? Okay na yan. Hindi. Sige, give ko sa'yo yan. Nakagawa ka ng way para maging masaya without money. Isipin mo pa yung may bibigay ng pera sa'yo. Kung doon pa lang masaya ka na, edi magiging times 2 yan lalo kasi matitikman mo yung masarap na pagkain sa Japan, sa ganitong bansa, sa Boracay, sa Palawan. Pero sa totoo lang bro, curious ako. Gusto ko ilagay yung sarili ko dun sa taong nagsasabi nun na masaya ako kahit walang pera. Hindi ko ma-imagine. Parang hindi ko mailagay yung sarili ko dun sa ganitong senaryo. Alin doon? Saan ako sasaya pag wala akong pera? Unang, di ba? Isipin mo pare. Isipin mo. Sige, ilagay natin walang pera. Mag-morph ako. Sige, wala akong pera. Gutom ako ngayon. Masaya ba yun? Magutom? Di ba? Ano pa? Sabihin mo, baka nag-enjoy ka sa pag-inom mo. Gusto ko uminom ngayon. Wala akong pera. Paano ko bibili ng ano? Nakakahingi kasi siya sa kapitbahay. Ang ina, burao! Ang pangit naman nun, sagabal ka sa ibang tao, di ba? So, ako, dun sa example ang nakita ko, hindi ka naman masaya na wala kang pera. Pangit lang talaga yung ugali mo. Buraot ka lang talaga. Di ba? Buraot ka lang eh. Wala kang pera. Kaya pala wala kang bigat na nararamdaman sa wala mong pera kasi may inaasahan ka palang sasalo sa'yo. Naknang po. O, di ba ang pangit? Parang magiging burden ka sa buhay ng ibang tao. Ako, tol, ayoko sa ganung tao na lagi niya sinasabi na hindi ko naman kailangan ng pera eh. Ayoko ng ganun kasama. Ayoko ng ganun. Oo nga eh, kasi di ko rin magets eh. Saan ka pumunta sa conclusion na yan na
hindi mo kailangan ng pera. Tapos makikita mo, pagka libre ng, kainan. May mga tropa tayong ganyan na hindi ko kailangan ng pera, masaya. Tapos pagka lumabas kayo, kahit pares lang, puta, papalibre pa sa'yo. Kaya pala masaya ka eh. Di ba? Wala ka palang bigat na nararamdaman eh. Ang saya mo no? Ang saya mo rin eh. Di ba? Nakakainis eh. Di ba? Hindi nagmamatch yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Kaya naman pala. Di ba? Hipokrito. Kasi yung pinaghihingian mo, yung sumasalo sa'yo ng panggastos mo pang araw-araw, sa tingin mo siya masaya na lagi kang nangihingi sa kanya. Di ba? Utang ina ka rin eh. Buraot! Ito nga yung way na para malagay mo sa strength mo yung, kung ikaw yung tao nagsasabi na, masaya naman ako kahit walang pera eh. Meron tamang approach doon para maging ano. Kasi ako na-observe ko sa buhay ng lahat ng tao, kasi estimated kailan lifespan ng tao, 70? 60 to 80. 60 kayo. So, Baba na, no? Sa Pilipinas, alam ko lifespan 58 eh. Itong inong baba na, pre. baba talaga, oo. Ano pa sa India, parang 40 lang ata. Talaga? Kasi yung pollution nung, yung pollution ng city nila, tol, di ba? Yung bus nga doon, nagkikiskisan yung gilid eh. Gago, lala sa India, pre. Ay, Bangladesh pala, sorry. Ang baba ng lifespan. 40? 41? Yeah. So yun, i-estimate natin na gano'n, na 60 ang itatagal ng buhay mo. Yung 60 years ang tagal nun. Imposibleng walang dumating na pera sa'yo. Yun nga, ang na-observe ko, ang lahat ng tao dun sa buong 60 years na yun, meron pagkakataon na yung pera dadating sa'yo. Bakit nangyayari yun? Yung mga raffle, bigay ng gobyerno, ganun, dumadating talaga yung pera. Darating at darating yun. So, kailangan maayos yung setup mo, maayos yung utak mo, para pag dumating yung pera, malagay mo into good use. Hindi mo sasayangin, hindi mo siya susunugin na sa wala. Ngayon, kung nasa utak ka na, okay naman ako na walang pera eh. Darating yung pagkakataon, mabibigyan ka ng pera. Ngayon, huwag mong literalin dahil okay ka na wala kang pera. Pag dumating yung pera, hindi mo iingatan. Hindi mo iingatan kung saan kung walang kwentang, ang sisisihin natin yun, darating yung pera, sinayang mo, kasi dala mo yung utak na, okay naman ako na walang pera, sige, waldasin ko dito sa ganito. Hindi. Mali. Dahil okay ka na walang pera, ngayon, dumating yung pera, isipin mo kung anong magandang gagawin doon. Diba? Wala nga sila doon sa ganung mindset nga eh. Wala. Wala Kaya nga. maraming taong wala eh. Talagang gano'n na lang talaga ang buhay. I mean, ayaw natin mangyari sa kanila yon, but, minsan choice na rin nila eh. Di ba? Ano rin defense mechanism, makakatwiran lang yung mga ganon na okay naman ako, wala akong pera eh. Tangina, tamad ka. Legit. Oo, Yung tao nagsasabi ng ganon, tangina, tamad ka kasi mag-excel. Tamad ka kasing subukan yung hindi mo pa nasusubukan sa buhay mo. Kaya lagi mo mina-mindset, hindi mo kailangan ng sobrang pera. Hindi mo kailangan ng extraordinary buhay. Ang gusto mo, simpleng buhay lang. Hindi, kinokop up mo yung katamaran mo sa sarili mo. Kasi batugang ka. Batugang ka mag-excel, batugang ka mag-aral ng bagong pampalupit sa buhay, batugan kang ipunin yung pera, kaya ang pang-shield mo, okay lang kahit walang pera. Yung totoo, pre. Tapos, ang naiinis pa ako sa mga yan, pre. Sila pa yung, pag mayroong taong successful, sila pa yung malakas mag-trash talk. Diba? Sila yun yung mga ganyan, yung di ko kailangan ng pera. Oo. Pero pagka nakita ng mayaman, sasabihin, hindi mo madadala yan sa may inggit ka rin eh. Inggitero ka din Ano siya? Yung sumasagot ng ganon, bobo, arrogante. Kasi, Gago! Tarantado! Pinapanood ko yung pre, tawang-tawa Diba? ako Sinabi ko dun sa'yo. po, Chay. Gago ka naman talaga eh! Ba't mura ba yung gago? Tignan mo sa ano. Basahin mo. Hindi. Hindi. Gago ka eh. Ang gago, walang, ano ba yun? Parang in-explain niya dun eh. Parang wala daw karunungan, parang wala masyadong karunungan. Parang bobo. so, yung mga sumasagot na ganon, mas mapupusta ko na bobo, arrogante, wala kang humility. Ngayon, ito, halimbawa ko yung sarili ko, maraming tao ang mas mayaman sa akin. Sigurado ako dyan, maraming tao mas mayaman sa akin. Ngayon, pag yung mas mayaman na yun, pag na-confirm ko, mas maraming pera to sa akin.
Pag kung ano mang flex ang ginawa niya para maramdaman ko na wala akong pera, paiiralin ko yung humility ko. Paano mo ginawa yan? Di ba? Wala pa nga humility, pre. Oh, hindi nga nila kaya ng ganun eh. Kaya nga doon ko maituturo yun ng mga sumasagot ng ganun. Walang bobo nga eh. Wala Bobo. pa yung mayabang. Puta ina, no? Yabang pa yun. Yabang pa. Kaya nga ito na lang eh, oh. May nilabas na kung hindi talaga kailangan ng pera, bakit ang daming nagalit doon sa sinabi ng DTI na 500 lang Ang daw. galing mo, Kailangan Diyos! ng Noche Buena, pare, putang Ang ina. galing mo, Diyos! Diba? Ano naman ni Bella? Di ba, pre? Bakit ang daming nagalit nung hindi mo kailangan ng pera? Di ba? Kung di pa lang kailangan ng pera, dapat tinanggap mo yung statement na yun or wala ka dapat paailam nun. Eh, puta, trending, pre. O, ba't nagagalit kayo? Ibig sabihin, kailangan nyo ng pera. Kailangan nyo ng pera. Kulang ang 500. Alam ninyong kulang. Eh, ba't Diba? masaya ka pag kinuha mo yung 13-month pay mo? O, pera yan, di ba? O, Bigay mo sa amin yan. Oo. Huwag ka kumuha ng sahod. O, di ba? Para sa akin, layuan ninyo yung mga tao may ganung mindset na hindi ko kailangan ng maraming pera, gusto ko simpleng buhay. Tangina, layuan nyo yung mga ganyang klase ng tao. Para sa akin kasi sila yung pinaka pangit na klase ng mindset. Pangit tropahin. Napaka-selfish na mga buwakan ng inang yan. Selfish. Ba't ko Sagad. nasabing makasarili ang mga buwakan ng inang yan? Hindi na nila iniisip yung magiging future ng anak nila, pati apo nila. Okay lang daw yung ganitong buhay. Eh paano kung gusto pala ng anak mo at apo mo ng maligayang buhay? Hindi mo na pinagkaloob. Kasi yung bulok na mindset mo, okay na sa'yo yung ganyan. Nagdidildil ng asin. Hindi ko naman sinabi na yung lahat na mahihirap, maging ano, ganyan. Gusto ko lang mangarap tayo lahat. Oo. Libre nga eh. Sabi nga, di ba, ang chording nga nun eh, nakanta eh. Di ba, libre lang mangarap. Eh talaga naman eh, libre lang talaga mangarap. Ang ibig kasi sabihin ng libre ang mangarap, it's better for you to have a winner mindset na Tama. na meron kang mararating kaysa sa wala. Di ba, mas maganda yung meron kahit papanong hope. Di ba? Hope. So, pag may hope, may gagawin ka. Kaysa naman sa wala kang hope, wala talagang gagawin. Eh. Kumbaga, tinanggap mo na yung sinuntok ka na lang ng realidad na parang in-uppercut ka bag. May malay ka pa naman. Nagbibilang pa naman up to 10 pero ayoko na, masarap dito sa baba eh. Di ba? Nung Angit eh. nag-umpisa ako magtrabaho, 3 times a week lang yung pasok ko. Catering yun para extra waiter lang ako. Parang 1,000 ang sahod nun, pero lagpas 12 oras halos. Ang buhay ng waiter nun pare is, kunin namin yung gamit sa restaurant, pak. Kasi kasal eh, ganyan yun eh. Or binyag. Set up kami ng lamesa, pak. Haba ng oras. Simula yun pare, parang 8 a.m. pala, nagsiset up na kami or 7. Ganyan, set up kami lamesa. Nakakauwi ka nun pare, mga alas 10 na ng gabi, alas 9 na ng gabi. Lagpas 12 oras talaga, pero 1,000 siya. That time, malaki ni 1K, diba? So, 3 times a week lang yon. So, meron akong 3,000 pesos per week. Sobrang baba. So, kailangan mong talagang hipitan yung kumot mo nun. Bata pa naman ako nun eh. So, safe lang. Ang pinupunto ko lang, nung nagsimulang magbago yung mindset ko, na hindi pwede yung ganitong earning, kailangan matuto ako. Doon nagsimulang lumuwag yung budget ko. Inalis ko sa utak ko yung salitang, okay na ako dito, yung gusto ko simpleng buhay. May ganun din isa akong dating utak kasi ganun yung mga nakapalibot sa akin dati. Hindi ko naman kailangan maging sobrang mayaman. Ganito, ganyan. Nung inalis ko yun, doon naging maayos yung pamumuhay ko. Nakakakain ako ng masarap. Okay na. Hindi kumpara dati na, tangina, kailangan mo mag-ulam ng pansit canton doon. Kailangan mo magdelata muna. Kasi nga, tinitipid mo yung pera. Magbayad ka pa ng kuryente, tubig, all in all, bigas nyo, di ba? Baon ng kapatid ko. Kailangan mo talagang baguhin muna sa mindset. Susunod yung pera. Oo. Totoo. Kasi yun nga, bago mindset, baguhin yung utak, susunod yung katawan eh. Diba? Mind over matter nga, diba? So, basta, alam mo yun, hindi yan yun eh. Hindi yan yung full potential mo eh. Kumbaga, ikaw na lang ang nagde-decide. Merong nakalaan sa yung plano sana eh. Diba? Yan yung destiny. Oh. Ito ang magandang plano mo. Maayos na bahay, kotse, motor nandito. Pero ang pumili na wag pasukin yung opportunity na yun, ikaw. Pero mo, ikaw mismo ang naglagay ng gate dun sa magandang path sana na pwede. Di ba? Kasi minsan may mga luck, di ba? May swerte, may opportunity. May money laundering. Mayroong flood control.
Flood control projects. Project, di ba? Nandun kasi may opportunity, may luck. Pero dahil ikaw pinigilan mo na lahat, hindi mo man lang hinintay yung swerte mo, hindi mo man lang inano yung opportunity mo, hinanap yung opportunity mo, talagang, ayoko. Tanginang yan. Tinalo mo yung sarili mo, di ba? Parang, Ito, meron akong specific na example, di ba? Sasagot siya, okay naman ako kahit walang pera, so wala talaga siyang pera. Tapos, hindi rin marunong mag-boxing yun. Hindi marunong mag-boxing. So, wala ka nang pera, hindi ka papapalag sa boxing kahit sa mga amateur lang. Tangina, ulol ka. Sa mo ba talaga nilalagay yung ano mo? Anong ginagawa mo sa buhay? Hindi ka na makapag-angas dahil wala kang pera. Hindi ka rin makapag-angas kasi yung katawan mo walang kwenta. Di ba? bigat nun para sa akin. Parang, asan ka? Lalaki ka ba? Kashitan. Ngayon, ngayon, ito, isang insight na malupit. Pag tumanda ka ng broke ka, selfish ka, ibig sabihin. Selfish. Newton's Okay, law. so, Newton's law. For every action, there's an equal and opposite reaction. Kasi ganito pag nagkaroon ka ng lifestyle na give value. O sa YouTube lang, mag-give value ka dyan. Give value. Gawin mo yan hanggang mag-60 ka. Imposibleng walang pumasok na pera sa'yo. Tama. Yan sinasabi ko, imposibleng walang pumasok na pera sa'yo. Pero dahil selfish ka, lagi mo nga sinasabi na, okay na ako, wala akong pera. Dito na lang ako. Dito na, upo lang ako dito. Kaya mamburaot na lang ako dyan. Puro nakakulong ka sa sarili mong utak, sa sarili mong mundo Hindi ka nakapagbigay ng value sa tao. Hindi ka na nga nakapagbigay ng value, nang buburaot ka pa. Kaya ngayon, umabot ka ng 60, umabot ka na matanda, broke, walang gusto magbigay ng putang ina, ba't ko bibigay ng pera yung gago na yan? Wala namang ibang ginawa yung putang inang yan Totoo. Tao at saka destiny, energy. Hindi ka bibigyan talaga. Di ba naniniwala nga tayo sa energy, di ba, ng mundo, nen. Totoo yan, yung nen na sa Xander, totoo yun Pero nga lang, cartoonized na yun. Pero yung energy mo talaga as human being, meron talaga yan Meron talaga na pwede kang makapaglabas ng negative, positive energy. Now, katulad nga nung na ganun ka, tiyatakpan mo na, binablock mo na yung sarili mo, hindi lang tao, pati yung money-making energy, pare, binablock mo, sayang. Hindi ka papasukan ng pera with that kind of mindset na okay na sa akin yung ganito, ayoko ng ganyan. Okay lang makontento. Ito, lilinawin ko lang sa inyo Ayun nga, sige nga, explain mo nga. Maganda rin ang nakokontento. Pero, make sure mo na kapag nakontento ka, hindi yung kumakalam yung sikmura mo. Yun, exactly. Make sure pag nakontento ka, yung sitwasyon mo, kontento talaga. Kontento. Na hindi yung magkasakit lang isa sa pamilya mo, papawisan ka na ng malamig. Yun nga Sa kakukuha ang pera. Maganda yung point mo, pare. Sobrang ganda niya. Kasi nga, nami-misconcept nila yan, mali yung pagkakaintindi nila sa kontento Ayan. Akala nila pagka-kontento, kung ano na yung kontento na ako sa kahit anong nararamdaman ko ngayon, anong estado ng buhay ko ngayon. Again, dito papasok yung sinabi ni 8 Asset na selfish. Kontento sila dahil sarili lang nila iniisip nila. Oh! Pero hindi nila masabi na kontento sila, yung anak nila, inaasar na sa school, butas-butas yung sapatos, yung asawa nila, kontento na sila, yung asawa nila, bumabiyahe, gabi-gabi. Kahit ang ganda ng asawa nila, pinapabayaan nila sa panganib yung asawa nila. Kontento sila nun. Diba? Yung anak mo, inaasar na sa school, butas yung hindi makakain sa walang lunch, walang baon, nagugutom. Hindi mo ma-private school. Hindi mo ma-private school. Umuuwing gusgusin. Ba't anong kontento doon? Hindi ganun ang kontento. Ang contentment is, alam mong secure, no? Ganun ka makakaramdam ng contentment Alam mong kumakain yung anak mo 23 times a day, secure sila, alam mong hindi sila nababasa sa ulan, alam mong nakakapag-aral sila, alam mong safe yung asawa mo, alam mong komportable yung asawa mo, yun ang kontento. Pero again, mali ang pagkakaintindi nila dun. Huwag kayong malito sa salitang kontento at panatag. Okay? Baka pinipilit mo kontento ka, pero tulad nga sinabi ni Josh, hindi ka naman mapanatag. Kaya nga. Diba? Sinasabi mo lang, kontento ko, pero deep inside, you know in yourself na, tangina, walang kapanatagan yun, yung posisyon mo ngayon sa buhay.
hindi kami heartless. Baka sabihin ninyo, so, JOP, asset, may mga Pilipino ang hikaos hindi nga makaano di wag ka mag-anak. Tangina yan lang naman naglulubog sa inyo sa hirap Oo. Tangina, iyot kayo ng iyot, anak kayo ng anak, nakikinig kayo kani-kaninong guro na puro iyot ang sinasabi. Hindi lang yun ang goal namin dito. Oo, isa na yung mag-attract ng tamang female. Yeah. Kasi yun naman ang purpose naman by the end of the day. Yeah. Tamang female para may tamang family. Pero kung bubuntis ka nang wala naman sa ayos yung financial mo, tangina binabaon mo lang lalo sarili mo. Yan ang nagbabaon sa mga Pilipino ngayon. Ay 5 yung anak. Tapos, trabaho, 500 pesos a day ang sahod. Di ba? 5 anak, 4 ang anak. Di ba? Pero kung single ka, matatawid mo Kahit pa paano, ipon ka ng maliliit. Alam mo, maniniwala ako sa lalaki na magsasabi na kontento ako kung mag-isa lang siya sa buhay niya. Kaya niya yung sarili niya. I mean, talagang kontento siya. Kasi nga, di ba? Kumakain siya 3 times a day, wala siyang inaalala, wala siyang asawa, wala siyang anak. Oo, hindi siya selfish nun. Hindi siya Okay selfish. Again, meron siya karapatan maging selfish, mag-isa lang siya sa buhay niya. Pero kung sasabihin mo sa akin, kunyari kainuman natin o kasama natin, kontento na ako. Pero makikita mo yung anak nandun sa kalsada, tumatakbo, nakaubad, Sampaling ko kusgusin. bibig mo. Puntang ina ka. Nagiinom tayo, sasabihin pala niya, alam mo daw, kontento na. Sampaling ko tayo, putang ina mo yung bunganga mo Di ba? Walang sense Ano yun? Bakit at saan nanggaling yung sinabi mong kontento ka, pare? Sabi-sabing kontento, nagagalit sa 500 pesos sa Noche Buena. Oo, di ba? Balanse ba yan? Kulang nga yun eh. Puta ina. Hindi balanse. Ang labo rin ng labo rin ng gobyerno na yun, yung DTI na yun. Ay, baka kasi malaman nila, tinatrash talk ko sila, may nakaregister akong business. Ayun, si Joshon po, ito, tinatrash talk tayo. Puta ina, bigyan mo ng tax yan. Pero, para sa akin kabubuan yung ginawa nila na yun. Hindi, ang sign na nakikita ko dun, kaya nila ginawa yon. Ang ginagawa naman lagi ng government, stimulate the minds of the public So, nararamdaman nila na hindi naglalabas ng pera yung mga Pilipino. So, nagbitaw sila ng statement na 500 lang. Ibig sabihin, lumabas kayo. 500 lang naman yan. 500 lang naman ng Noche Buena. So, oo. So, lumabas kayo at gumastos kayo. Ganun. Nararamdaman kasi nila na nag-tight ng pera ang mga Pilipino. But at the same time, ang factor din na nakasama doon, isipin mo ba naman yung billion-billion na itinabi nitong mga mokong na to? So, yung billion-billion na itinabi ng mga mokong, tapos dahil na, yung fear ng Pilipino ay nandun na rin, hindi talaga lumalabas yung pera. So, inaano ngayon ng government, ilabas niyo yung pera. Kasi pag hindi naglabas ng pera ang mga tao. What do you mean hindi naglalabas ng pera at connected sa 500? Ini-stimulate ng gobyerno yung utak ng mga tao. 500 lang naman na Noche Buena, lumabas kayo at gastusin niyo yung pera na yan. Para siyang false advertisement ng gobyerno. Strategy. Oo. Strategy siya. Kumbaga parang, ano ba to? Paano ko ba? Huwag kayo matakot maglabas kasi 500 lang Gumastos, magagastos mo. Para siyang, yun nga, psyop nga. Para siyang psyop. False advertisement siya. Kasi Pwede, no? yun nga nagiging problema sa sistema sa ginawa nila sa pera Kasi kaya nga yung pera natin ay current. Dapat lagi nagfo-flow yan. Lagi nagfo-flow. Kasi pag hindi nag-flow yan, utang ang base ang fiat currency, ang base yan ay utang. Ibig sabihin, value... Fiat? Ano yun? Fiat currency. Yung fiat currency is what? Yung papel natin. Lahat ng papel, fiat currency. Ibig sabihin nun, papel lang yan. Nilagyan lang ng value ng gobyerno. Ngayon, pag tumigil kasi yung spending, magka-crash ang ekonomiya ng isang bansa. Kasi nga, dahil lahat ng ekonomiya natin, naka-base sa utang, hindi naman talaga sa totoong productivity, hindi naman sa totoong resources, naka-base sa utang. Pag tumigil yung spending, lalabas yung katotohanan na you don't have enough resources. Lahat yan papel na pera na umiikot-ikot lang. So, kailangan talaga diretso, galaw, kilos, kailangan i-stimulate ng gobyerno. Galaw ng galaw, kailangan yung makina hindi huminto. Kasi pag huminto, lalabas yung katotohanan, wala kayong resources talaga, puro pera lang yan na, di ba parang, magandang pag-usapan yun. Isipin nyo yung ginagawa ng mga middleman sa mga transaction. Parang gano'n ng fiat currency Meron kang product na in-offer,
ito yung bibili, hindi naman kayo magkakilala, ako ang middleman, wala akong tangible na bagay na inoffer sa table except lang sa pinag-connect ko kayo. Pero tutubuan ko siya. Kumbaga, gumawa ako ng value out of wala. Diba? Dahil middleman ako eh. Ganun ang nangyayari sa yun ang danger na nabibigay ng debt-based monetary system. Utang-based na monetary system. Naka-base tayo sa utang eh. Pag nawala yung movement, pag hindi na na-stimulate yung publiko para gumastos, babagsak yun. Makikita Why nila. would you think na na hindi naglalabas ng pera ang Pinoy? Nowadays. Kasi nahihirapan, ramdam nila yung hirap ng buhay. Yan, dahil Mahal na rin kasi bilihin ayun, ngayon eh. mahal ang bilihin, tapos natatakot na rin sila sa future nila. Natatakot sila, kaya natin itabi to hanggang until such time na lumabas na yung totoong situation. Isa pa kang sign, kasi nung nasa Cebu ako, hindi ko to nakikita ngayon dahil nandito na ako sa Luzon. Yung mga ayuda, medyo madalas lately. Ang purpose din ng mga ayuda na yon, pang-stimulate. Oh, may pera kayo. Sige, gastos. Gusto nila talagang gumalaw yung mga tao. Kasi, ang utak naman ng tao, alimbawa dun sa ayuda, so, paano may stimulate yung tao? Nagbigay ka na nga ng 1,000 eh. Ang mangyayari kasi dun, lalabas yung tao para gumastos ng 1,000, di ba? Ngayon, nasa mall na siya. Ang dami niya nakikita. Vulnerable na siya. Hindi lang 1,000 ang gagastosin nun. Hindi lang 1,000 pesos ang gagastosin yun. Di ba? Exposed ka na, dito ka na, nakita mo na, nawawala yung awareness nila na, natuwa ka na eh. Na-enjoy ka na eh. So, pa yun? Nadodoble pa yung gastos. Nadodoble pa yung gastos. Kaya ganun ang nangyayari sa mga ayuda. Hindi lugi ang gobyerno nun. Sa Japan, sobrang hilig nila mag-ipon. Sobrang hilig nila magtrabaho. Hindi masyado lumalabas yung pera. Bakit hindi sila kasing bagsak ng Pilipinas? Kasi ang galing nila eh. Ang galing ng... Kasi sa corruption na yata. Corruption. Nakita mo, ito nga sinasabi ko eh. Ang ganda ng itsura ng Japan. So, meron ngang output eh. Output. Mas meron silang output kumpara sa Pilipinas. Kumbaga, yun nga sinasabi ko, ang dami ng pera, pero yung output ito lang. O kaya kung itatapat natin sa Japan, madami ring pera sa Japan, pero nakita nyo naman yung output. Totoo ba to? Hindi pa kasi ako nakapunta ng Japan eh. Yung kanal na may mga koi fish. Ito yun. O di ba putang ina? Ang galing, di ba? Kanal yun may koi fish. Tong ino, di ba? Ano siya koi fish, pero ba't may isda? Na maganda tignan. Maganda tignan, oh. O di ba? Yun may output. Kaya kahit Meron din naman sa Ilog Pasig ano na? sa Marikina River. Putang inong yun, hindi oh. Kulay black nga lang yung koi fish. Tapos Tilapia yun, pre. maraming pag no? Janitor fish. Gogo, nakakakilawat ang janitor fish pa nakita ka ng sobrang laki nun. Oo, pre. Oo, Ano? putang Bakit kasi namukha ng janitor fish, hindi siya mukhang petable, parang petable doon. Ano mo tawag doon? Parang pang domestic na, Hindi eh. Domestic kind, di ba? Tsaka pre, nakakita pa ako ng parang yung janitor fish siguro nakita nila, to, tinapon sa daan. Tapos nagasagasaan, kadiri ang putang ina, mga laman-laman na janitor fish. Madumi kasi yung janitor fish. Dahil puro algae, kinakain. At saka mga dumi-dumi rin. Oo, kumbaga, kaya nga janitor fish eh. Kumbaga parang yung dumi eh, yun ang binabacuum ng bunganga nila. Kaya madumi Baka ang poisonous na janitor nga ata kainin yun. Siguro, kaya nga ginaganon-ganon lang yun eh. Kasi parang wala talagang fish. Saka nakakasira sila ng environment kapag nilapag mo sila sa isang mabilis silang dumadami. Sinisira nila Yun yung nga, narinig ko rin yan. sinakain nila yung mga ibang maliliit na isda, di ba? Kaya hindi na dumadami yung iba. Sila lang ang marami, nagdo-dominate lagi sa area. So yun, meron din tayong pang Pilipinas na koi fish, kulay black nga lang. Andiyan yan, makikita nyo sa Pasig River yan, saka sa Marikina River. Tiyan, inang yun. Pero para yung psy-op nga sa tingin mo, yung 500, pero para sa akin kasi parang ang perspective ko din doon, bro. Itong DTI na to parang masyadong out of touch na nilabas nila yung balita na yun. Kaya tulad nga, di ba, ang daming ang tao na bad trip na nga sa gobyerno. Tapos maglalabas pa sila ng balita na alam naman nating wala sa hulog. Kaya ang dami ring nainis eh. Ako, I think, yung kawawa dyan, yung spokesperson, kasi siya, hindi naman talaga siya namamalengke. Napag-utusan lang siya na sabi. Pinasahan lang siya
ng detalyadong sasabihin niya. Gets nyo? Parang siya lang yung tagapagsalita, siya yung maharap, siya tuloy yung nabully ng society. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga siya namamalengke, wala siyang alam dyan. Binigay lang yun ng malamang taga-sulat, writer, o sino yung nila. Basta may mga pwesto yan kung sino yung gumagawa ng sulat. Ito yung labas nating detail. Ano to? Facts to. Kabilan sa kanya, okay, fine. Sige, bubuga ko to, 500. Noche buena. Ano rin to, wala itong pinagkaiba itong paglabas nila ng 500 na lang yung ano. Wala rin itong pinagkaiba dun sa LTFRB naman ba yun? Yung siya, nag-MRT siya, tapos sabi niya, maluwag naman pala. Tangina, kinausap mo na yung ano eh. Walang pinagkaiba yun dun, pre. Same yun. Same scheme, but different scenario lang yun. For me, 500 cash naman eh. Kapag ikaw, hindi ka naman nakaranas talaga ng marangyang Noche Buena. Pag solo ka, actually, kaya yun. Hindi ako. Hindi, kahit tatlo kayo, kasya yun. Oo, Pero, agree ako. hindi siya tinitignan kasi ng most Filipino as Noche Buena. Yung 500 pesos na yun, parang lunchtime nyo. Na nilagay nyo sa 25, December 25. Okay. O, Noche Buena to. Parang ganun eh. So, I think 500 pesos, mabubusog naman yung Pilipinong tatlo, ulo, sa isang bahay. You can call it Noche Buena rin as you want, no? Pero nga, in most Filipinos, hindi nila kinoconsider yan dahil for them, ang Noche Buena is may 12 prutas. Dagdag pa ako ng medyo hot take, pre. May Sige. dessert, may baboy, may dinuguan, may spaghetti, may pancit. Yun ang Noche Buena sa mga Pilipino. Kailangan ko magganito ng cup sa sasabihin ko. Go. Kaya maraming tao dyan, yung ibang nagagalit dyan, na bakit daw 500, hindi sila papayag na 500 lang. Paano? Yung pang Noche Buena, di ba ang sole purpose is kumain kayo magsama-samang pamilya. Yun. That's it. Sa Christmas, di ba? Pero ang iba kasi, pinang-flex yung yung Noche Buena nila sa social media, pre. Yan ang purpose nyo. Gusto nyo kasi maporma tignan, aesthetic tignan yung Noche Buena ninyo. Kaya hindi kasya 500 talaga. Di ba? Pero dun sa mga pamilya na talagang ang sole purpose is kumain lang kasama, tatlo silang magpamilya, I think kasya talaga yon, no? Nag-agree ba kayo? Kasya talaga yon. Kasya talaga yun, hindi siya pang social media posting kasi, Hindi. di ba? Yan ang problema sa inyo kasi Pero mabubusog ba kayo? Yes. Kung tatlo lang kayo, dalawa kayo, asawa mo, and yung kid mo, mabubusog kayo sa 500, I would say. Pero, agree din ako sa madla na hindi naman makatarungan talaga pang Noche Buena yung 500. Kasi nga naman, at least, I would say 3,000 to 4,000 pesos para sa tatlong ulo, apaka-ingrande talaga nun. Pwede na yun. sobra na yun ata, pre. Oo. Hindi, may cake pa kayo eh. Cake, Saka ice mag-beer ka pa eh. cream. Mag-beer ka pa. O, 3,000, 4,000. Yan na talaga yun. Pang Instagram, pang Facebook. Okay, naintindihan ko kayo, gets ko kayo. Kaso nga lang, kasi nga moto ko, ingatan nyo yung pera nyo. Para maganda Noche Buena ninyo taon-taon. Diba? Yun pa yun nga, isa sa mga kinakagalit ng mga tao nga kasi talaga is sobrang out of place yung pagkaka-announce nila to. Na yun, yung balita na yun dahil nga hindi nga, wala na ngang tiwala yung mga tao sa inyo, maglalabas pa kayo ng gaya. Isa-isa mga nakadagdag ng bad trip yun eh. Kasi hindi naman nila kailangan i-announce yun. Understood naman yun. Marami naman ang gumagawa ng 500 na ganyan, lalo na yung mga tropa natin na hindi na nabiyayaan masyado. Ginagawa naman na nila. But yung manggagaling pa sa bibig ng gobyerno na 500 na to, putangin, tas yung mga bilyon-bilyon, hindi nyo pa nga naibabalik. Di ba? Yun. Para kayong mga gago dyan. Kaya naulol yung mga tao sa inyo. Para bang putang ina na nahihimik na kami dito. Biglang ginanyo nun mo kami. Pero, 500 Noche Buena. Pwede siya pagka wala ka talagang pera. Pero kung nakapag-ipon ka naman 3,000, I would say 4,000 pesos. 2,000 pwede. Ako experience ko sa kahit anong celebration. Kaya ako mga celebration sa akin, state of mind yan. Valentine's, birthday, Pasko, yan, Noche Buena. State of mind. Kasi marami na akong celebration na napuntahan na talagang ginastusan yung handa. Pero dahil mga kupal yung kasama ko doon, hindi ako masaya. Putang inan to. Ang dami ng handa dito, ginastusan, inifortan. Pero dahil putang ina, walang kwenta yung mga kasama kong tao. Hindi ako natutuwa. So, nasa tao din, no? nasa tao, state of mind. So, ano? kahit ano yan, kahit isang bilaong pansit lang yan,
tapos ang kalidad ng mga kasamang tao na kasama mo, katulad ganyan, o kahit isang bilangang pansit lang, ang saya ng Noche Buena. Tapos may Yun. gin bulag. Oo. May mapagkukwentuhan pa rin tayong makulit. Di ba? Oo, kaya... Ano, makes sense. Kaya nga yung kanina sinabi ko, di ba? Yung 500 na yun, basta yung kasama mo, yung family mo, talagang tuwang-tuwa kayo kasi magkakasama kayo, buhay kayo ng Pasko na to, kakain kayo, mag-enjoy kayo. Okay na yun para sa akin. Kaya state of mind nga. Yun. State of mind. Kami, nagigets naman namin na madlang Pilipino, hindi rin namin kinakampihan yung nagsabi ng 500 Noche Buena. Okay nang... Sinagot lang namin ito logically na possible naman magkasya yon pero hindi nga siya maing grande. Mabubusog lang kayong tatlo ng family mo. Kayong tatlong ulo, mabubusog kayo sa 500. Prangkahan, straight to the point, yes. Kaya nga lang, hindi siya magarbo, hindi siya mapang-post sa Facebook. Hindi. No? So, Yun lang. And tama yung sinabi na 8 asset. Kahit sabihin pa natin pansit lang yan, pansit bato lang yan, tapos may konting beer kayo, kasama mo naman yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, yun ang essence of Christmas. Solid. Diba? And- Tapos may pera ka pa sa January. Yun. That's the beauty of it. Ganun yun na lang tignan. Lagi kayo nakakita ng negative sa mga bagay-bagay. Tignan mo ng positive yan. 500, nagastos mo ngayong Christmas. O di January, may pera ka. May pera ka, pre. Ang ganda nun. New Year, may 1,000 na gastos mo sa pagkain ninyo, nabusog kayo. Hindi ka man nakapagyabang sa kapitbahay, At the end of the day, mas marami kang pera. January, nandun pa yung pera mo. Kasi nasunog nung 25 at 30 yung 10,000 mo. January, mangungutang ka na naman pamasok Patay. mo. O, tama ba yan? Papasok na naman sa eskwela yung anak mo, paano baon yan, January? Ayan, kasi mga Pilipino, galit na galit kasi ang gusto ninyo magsunog ng pera lagi. Actually, galaw Oo. ano talaga eh. Galaw Kasi ang Pinoy mayabang. Pag Yun. sinabing Noche Buena sa Pinoy, dapat may lechon. Di ba? Hindi na iniisip yung ipon eh. Okay lang yung maging grande ka, basta may 6 digit ka man lang. Actually, totoo yun, pare. Yun talaga ang kalaban ng Pinoy, yabang talaga. Di ba? Yan ang lamang ng ibang bansa sa atin. Kumbaga, flexer talaga ang Pinoy, pre, pagdating sa ganyan. galit na galit eh, 500 kasi hindi ako makapagyabang. Flexer. O, di ba? Dapat marami akong diyang sa lamesa. Tangina. So yeah, pare, maganda yung pinag-usapan natin about pera yun, no? Na marami kayong, I think, makaka-relate kayo or may natutunan kayo doon, bro. So, comment down below, pare, kung anong komento nyo dyan sa pinag-usapan natin. Again, kayo ba? Na-try nyo na ba yung 500 na Noche Buena, bro? So, comment down below. Baka may mga tips sila, pre, kung anong mga bibilin. Yung 300 daw, siya bums mo para hindi ka magutom. Yung 200 pang follow up. So, yung... O di ka kakain hanggang ano, hanggang 26. Nung 25, ganun-ganun ka lang, oh. Ganun-ganun ka sa gilid. Busog ka na, no? Nakaupo ka lang, nagbubutil pa pawis. Hindi ka naman gumagalaw. Kaya pala. Ang inang yan. So, kumasya pala, no? Puta. Oo, nagshabams eh. Tapos pagka New Year, 500 din. Yung react sa papotok, ganun ang ganun. TH, gago, may mama. Tawang hinala ka na. Nagbabarilan, puta. So yeah, pare, no? Leave a comment down below. Ano masabi ninyo? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. We'll be right back. Comment lang kayo ha. Merry Christmas! 3 p.m. gang.